Dahil sa DAP, desidido ang ilang grupong magsulong ng impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino. Ipinagkibit balikat naman ito ng Malacanang. Live mula sa Quezon City, may report si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Okay, hindi pa po ready si Sherry Ann Torres. Babalikan po natin siya. Ito na, si Sherry Ann. Magdesisyon nga yung Korte Suprema na unconstitutional itong Disbursement Acceleration Program. Agad nagkasa at nagplano itong grupong bayan at iba pang militanteng grupo ng kanilang impeachment complaint laban kay Pangulo Aquino. Now! Impeach Noynoy! Now! Impeach Noynoy! Now! Maghahain daw agad na impeachment complaint ang grupong bayan at iba pang kritiko ng Pangulo bago magbalik sesyon ng Kongreso sa July 28 para daw pagbayaran ang pag-abuso sa kaban ng bayan matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Dahil nga nakaupong Pangulo, si Benigno Aquino, hindi siya pwedeng idemanda sa Korte ang tama akmang pamamaraan para hanapin ang accountability dito ay sa pamamagitan ng impeachment complaint. Ang mga dokumentong isinumite sa Korte Suprema ng Aquino Administration tungkol sa DAP daw ang gagamiting ebidensya ng binabalangkas na nilang impeachment complaint. Pero aminado ang grupo, magiging mahirap makuha ang 97 na lagda ng mga kongresista para maiakyat sa Senado ang impeachment complaint. Kung paano ko kumbinsihin ay may talagang malaking trabaho yan ng mga complainants. Paano mo maitatransforma yan into aktibong paglahok sa ganitong isa dito sa ganitong exercise. Pero marami sa mga party list group sa Kamara, pamumulitika lang ang tingin sa impeachment. Ito rin ang tingin ng majority coalition. The reason for which I say that it will not fly o hindi yan magtatagumpay ay hindi dahil sa partido o loyalty but because of the decision itself. Bilang delikadeza naman, hindi raw makikiisa ang United Nationalist Alliance o UNA sa pagpapa-impeach sa Pangulo. Baka raw kasi makaladkad pa sa usapin si Vice President Jejomar Binay. Kung may dapat daw kasing patalsikin, ito ay si Budget Secretary Butch Abad na siyang itinuturong arkitekto ng DAP. Sabi naman ng palasyo, karapatan ng mga miyembro ng Kongreso na gawin ang kanilang tungkulin. Ito ay proseso na nagaganap sa Kamara de Representantes. At hahayaan natin ang mga miyembro ng Kamara na magpasya din hinggil dyan dahil yun naman ay karapatan nila. Jessica, kung pagbabasehan natin yung current member ng 16 Congress o membership ng 16 Congress, 292 congressmen ito. Kaya nga ang magiging basehan dito, kailangan ng 97 signatures para maisulong itong impeachment complaint, papasok o paakyat naman sa Senado. Jessica? Pero Sherry Ann, nabanggit na rin na parang suntok sa buwan ito considering na hawak ng administrasyon, ng alliance ng administrasyon, ang Kongreso, pati na ang Senado. Oo, tama ka, Jessica. Kaya nga kanina, dun sa mga nakausap ko na mga nagbabalak nga na maglagak ng kanila reklamo sa Kamara, no, tinatanong ko ano talaga yung kanilang purpose, ano yung gusto nilang ma-achieve. Dahil nga maging sila, inaamin nila na ang term nga kanina na ginamit nitong si Bayan Secretary General Renato Reyes, walang kapag-asa, yung nakikita nilang future na impeachment complaint sa Kamara. Tinanong ko siya, ano yung inyong balak, ano yung target nyo na ma-achieve, no? Ang sabi niya, ang gusto daw nila magkaroon talaga ng mas matinding awareness itong sa bayan ng Pilipino tungkol dito sa kung paano daw, quote-unquote, nasa laula ang kaban ng bayan gamit nga ang DAP. At isa pa, Jessica, ang gusto nila mangyari, maging mas active daw yung mga mamamayan sa pagsali sa mga kilos protesta nang sa gayon daw, mag-iingat naman ang mga nakaupo sa administrasyon pagdating sa paghawak at pamamahala ng ating pamahalaan. Jessica? Sa kabilang banda naman, alam naman natin na ang impeachment, it's a political exercise. So interesting din malaman ano ba sabi ni Congressman Kimbo, kasi sinasabi niya hindi ito matter of politics or party daw. So ano raw considering na I suppose in the perception of many na because the Liberal Party ran under the program or ano bang tawag nila, advocacy o yung campaign slogan nila na tuwid na daan, considering na yun ang kanilang yun ang ini-expect ng taong bayan sa kanila, ano ang maisasagot nila dito ngayon?
Jessica, ang iginigiit kanina nitong si Congressman Kimbo, kung titignan daw yung mismong ruling na ipinalabas nga nitong Korte Suprema, ang sinasabi nila, unconstitutional nga talaga yung DAP, pero hindi naman daw pwedeng sabihin, ayon doon mismo sa buong kasulatan o buong desisyon, na nagkamali o nagkasala ang Pangulo. Ang ini-insist nitong si Congressman Kimbo, wala raw nagawang impeachable offense ang Pangulo dito, dahil unang-una, kung meron man nagkaroon ng pagkakamali o may nagawang pagkakamali, hindi ito deliberate o yung sinasabi natin na sinasadya. Para daw kasi magkaroon ng culpable violation sa Constitution, dapat malaman o madetermina na talagang sinadyang labagin ang saligang batas at talagang babuyin, sabi niya, yung ating mga umiiral na batas. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.